Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, sa araw na ito, maliban na tayo ay nasa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon, ay pinaparangalan natin ang ating ikalawang patrona, si Santa Clara ng Assisi. Siya'y kilala sa pagmamahal at pagdidibusyon sa mahal na Santisimo Sacramento. Kaya kung titignan natin yung kanyang imahen, yung nasa gawing kanan ninyo, no? Doon sa retablo, ay makikita natin na si Santa Clara ay mayroong hawak na monstrance na may labang katawan ni Kristo. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, ganun yung pagmamahal niya sa Santisimo Sacramento. At ang tanong, mga minamahal ko mga kapatid, katulad ba ni Santa Clara, pinapahalagahan ba natin ang katawan ni Kristo? O mga minamahal ko mga kapatid, naniniwala ba kayo na mismong si Jesus ang tinatanggap ninyo sa banal na komunyon? Amen. Parang may pagdududa, no? Ang hina eh. Kasi mga kapatid, tignan nyo ito ha. Tignan nyo yung nasa taas ng retablo, yung krusipiho. Imahin ng Panginoong Kristo na nakabayubay sa krus. Ang tanong ko sa inyo, yan ba mismo si Jesus? Sino pong nagsasabing oo? Taas ang kamay. Wala. Sino pong nagsabing hindi yan si Jesus? Taas ang kamay. O ano na? Ano sagot nyo? Uulitin ko ang tanong. Yung krusipiho na nasa taas ng retablo, yan ba mismo si Jesus? Sino pong nagsasabing oo? Taas ang kamay. Sino pang nagsasabing hindi? Taas ang kamay. Wala pa rin? Uwian na lang kaya tayo. Mga minamahal ko mga kapatid, tandaan natin, iba ang imahen sa mismong si Jesus. Itong larawan na ito, yung imahen ni Jesus. Kaya nga dyan tayo pinupulaan ng ibang relihiyon. Kayo, samba kayo ng samba, ng rebulto. Gawa ng tao. Hindi naman natin sinasamba. Binibigyan natin ng parangal at paggalang. Pero hindi yan mismo si Jesus. Yan ay imahen, larawan ni Jesus. Pangalawang tanong, yung tatanggapin nyo mamaya na osya, yun ba mismo si Jesus? Sino pong nagsasabing oo? Taas ang kamay. So the rest umuwi na. Yung mga hindi nagtaas, hindi pala kayo naniniwala eh. Kasi mga kapatid, yun mismo si Jesus. Kung may pagdududa ka, ba't ka pa nandito? Kasi mga kapatid, maraming magsasabi, Father, lasang tinapay, itsurang tinapay. Pero bakit niya sinasabing katawan? Yun nga yung dakilang misteryo ng ating pananampalataya. Na bagamat nakikita mo at nalalasahan mong tinapay, tunay na ito ay katawan ni Kristo. Amen! Wala pa rin, dami pa rin nagdududa. Amen! Kasi mga kapatid, ito yung tinapay ng buhay na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ito yung magdadala sa atin sa langit. Ngayon ang tanong, paano mo pinapahalagahan at binibigyan ng paggalang ang Santisimo Sacramento? Sa tuwing tinatanggap mo ito, karapat-dapat ka ba? Unang panlabas muna, yung kamay mo, karapat-dapat ba yung tumanggap sa katawan ni Kristo? O baka mamaya kung saan-saan mo kinamot at inilagay.
Yung kuko mo, malinis man lang ba? Baka mamaya pwede nang tamnan ng kamote. Yung damit natin, karapat-dapat ba tayo? O baka mamaya parang pinabili lang tayo ng suka at ikaw ay pumunta dito sa simbahan. Ito ay panlabas, katulad ng sinabi ko kanina. Pero yung mas mahalaga yung loob eh. Karapat-dapat ba yung kalooban mo? Karapat-dapat ba yung puso mo tatanggapin si Jesus? At paano ba tayo magiging karapat-dapat sa ating kalooban? Kung tayo nagsusumikap na magpakabuti at magpakabanal. Maliwanag ang turo ng simbahan. Kung ikaw ay nagkasala ng mortal, mabigat na kasalanan, hindi tayo dapat na tumatanggap ng katawan ni Kristo. Dahil hindi tayo karapat-dapat. Dahil madumi tayo. Ano ba yung kasalanan mortal? Sa 10 utos ng Diyos. Ikaw ba'y nangalon niya? Ikaw ba'y nagnakaw? Ikaw ba'y pumatay? Ikaw ba'y hindi gumalang sa iyong mga magulang? Nagsimsimba ka ba linggo-linggo? At marami pang iba. Kung tayo'y nagkasala sa 10 utos na ito, dapat alam mo sa sarili mo na hindi ka dapat tumatanggap ng katawan ni Kristo. Dapat pag tayo nagsisimba, bago pa lang magsimula yung misa, nandito na tayo. Hindi yung darating tayo, humili na. Hindi darating tayo, ama namin, tapos pipila ka. Na para bagang nasimulan mo yung banal na misa. Hindi tayo karapat-dapat. Kasi nga, bawat parte ng misa ay mahalaga. At nasa yung pagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami, Kristo, kaawaan mo kami. Nasa unahang parte. Kung meron tayong maliit na kasalanan, hindi sinasadyang kasalanan, yun ay napapatawad sa unang parte ng banal na misa. Kaya kung hindi tayo nakaabot doon, hindi rin tayo karapat-dapat na tumanggap sa Panginoon sa banal na komunyon. Dapat tayo'y nagsisimba at tayo'y pumupunta ng simbahan bago pa magsimula ang banal na misa. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ito ba'y binibigyan natin ng pagpapahalaga at pag-importansya? Kasi hindi lang ito basta tinapay. Ito'y katawan ni Kristo na dapat binibigyan natin ng pagpapahalaga at paggalang. Pag ikaw ay nangumunyon, pag merong isa sa harap mo, magbow ka na bilang pagbibigay galang sa katawan ni Kristo. At pagkaalis mo, gumilit ka, tsaka mo isubo. Hindi yung dadalhin mo sa upuan, tsaka mo palang kakainin. Dito palang sa harapan, kainin mo na, isubo mo na. Nang sa gayon, hindi natin nabibigyan ng desecration ang katawan ni Kristo. Pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, ano bang mas mahalaga? Katawan o kaluluwa? Because human as we are composed body and soul. Katawan at kaluluwa. Ang tanong, anong mas mahalaga? Katawan o kaluluwa? Sino mong nagsasabing katawan? Taas ang kamay. Sino po nagsasabing kaluluwa? Taas ang kamay. Parang hindi rin kayo convince. Parang hindi rin kayo convince na mas mahalagang kaluluwa kaysa sa katawan. Pero hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang katawan. Pero tandaan ninyo, pag tayo'y namatay, anong mangyayari sa katawan mo? Mabubulok. Pero yung kaluluwa, saan mapupunta? Saan mapupunta? Di ba, hindi rin kayo sure? Kasi baka mamaya yung buhay na isinasabuhay mo, hindi karapat-dapat sa langit. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, kung paano mong pinapakalagahan yung katawan mo, nag-e-exercise ka, kumakain ka, nagpapaganda ka, nagme-makeup ka, nagdederma ka, nagpapakulay ka ng buhok. Ang dami mong ginagasa sa katawan mo. Ang dami mong ginagawa sa katawan mo. Ang tanong, anong ginagawa mo sa kaluluwa mo?
Malusog ba yung kaluluwa mo? Baka mamaya ang taba-taba natin, yung katawan natin, pero yung kaluluwa natin malnourished na. Bakit? Baka mamaya hindi tayo nagdarasal araw-araw. Pagkagising mo sa umaga, anong gagawin mo? Cellphone. Bago matulog sa gabi, anong gagawin mo? Cellphone pa rin. Hindi makaalala na magpasalamat sa Panginoon na ikaw ay nagising at sa lahat ng nangyari at biyaya na tanggap mo sa buong araw. Ikaw ba man lang ba'y nagpapasalamat bago at pagkatapos kumain? O picture dito, picture doon. Ang mas nauuna at nakakalimutan ng magpasalamat sa Panginoon dahil ikaw ay nakakakain ng maayos. Ikaw ba'y nagsisimba linggo-linggo? O baka ngayon lang dahil kapistahan ni Santa Clara? Baka mamaya ibang linggo lamang tayo ng mall, lamang tayo ng park, o kung saan-saan tayo pumupunta. Mga kapatid, mahalaga ang katawan. Pero kung paano natin pinapahalagahan at binibigyang importansya ang ating katawan, lalo higit, ganun din ang ating kaluluwa. Dahil ang katawan natin mabubulok yan, uuurin. Pero yung kaluluwa, ito'y mapupunta sa langit kung binibigyan natin ng pagpapahalaga at importansya ang katawan ni Kristo. Katulad ng pagpapahalaga at sa halimbawa ni Santa Clara na ating patrona. Amen.